Hi everyone! Tara, gawa tayo ng easy tteokbokki recipe. Gagawin nating madali kaya gagamit tayo ng rice paper. Kailangan lamang natin ito i-dip ng paunti-unti for 5 seconds hanggang sa totally mabasa yung ating rice paper. Maaari kayong gumamit ng malamig, mainit o normal temperature na tubig. Kami gumamit lamang ng normal temperature na tubig dito. Nasa inyo rin kung gusto nyong pagsabayin kaagad ang 2 piraso ng rice paper or isa-isa lamang. At ito na yung ating binasang rice paper. So, kailangan lamang nating unti-unti itong ilagay sa flat na surface at i-roll yun natin ito ng mahigpit katulad nito. At ang aking chef for today's vlog ay ang aking pangalawang anak na si Viel. Thank you, Viel, for sharing this TikTok hack recipe. Sa original na paggawa ng tok, kailangan ng rice flour, asukal at baking powder. Kailangan din itong imasa maigi hanggang sa ibababad pa at papakuluan hanggang sa ma-achieve ang paste-like texture nito. Saka po pwede na itong irolyo at hatiin. Kaya kung wala kayong oras sa paggawa ng tok, gumamit na lamang tayo ng rice paper. Pagkatapos nating nirolyo yung ating binasang rice paper, ayan, po pwede na nating gupitin o hatiin ayon sa gusto nating sukat at haba nito. Tara, simulan nating lutuin ang tteokbokki. Sa katamtamang lakas ng apoy, maglagay tayo ng 2 cups ng tubig, 1 tablespoon ng gochujang or yung Korean hot pepper paste, 1 tablespoon ng toyo at 2 tablespoons ng asukal. Halu-haluin lamang ito hanggang sa ma-dissolve or matunaw yung ating pepper paste at asukal. Alam nyo ba na ang nag-introduce sa akin ng mga Korean food ay ang aking mga anak? Kung ang sagot nyo ay oo, tama kayo kasi na-impluwensyahan sila sa kakapanood nila ng mga Korean movies and Korean pop artists. Nahilig rin ako sa mga Korean novela dati nung kabataan ko. Pero hindi ko akalain na pati pa ng mga anak ko ay nahilig o na-impluwensyahan ng Korean food. Relate din ba kayo mga mommies and daddies? Ayan, kumukulo na ang ating mixture kaya ilagay na natin isa-isa ang ating mga toks. Pag nalagay na natin ito lahat, unti-unti na natin itong haluin para hindi sila magkadikit-dikit o kaya naman ay hindi dumikit sa ating kawali. Set ang inyong orasan ng 8 minutes, pero kung gusto nyo mas softer at mas sticky pa ang inyong toks, then you can leave it for more than 8 minutes. Ang tteokbokki ay kilala bilang isa sa mga comfort food at street food sa Korea. Ayan, after 8 minutes, lalagyan na natin ito ng toppings. Ang nilagay namin ay cheese. Pwede nyo ring lagyan ng sesame seeds at onion leaves. At nasa inyo kung gusto nyo pang dagdagan ng iba pang spices. Halika, kain na tayo ng tteokbokki. I hope you also try this. Again, thank you so much for watching. God bless.